So may hawak po ako na tax declaration. Nakalagay tax declaration. Lapid Manuel and Lapid Marisa T. spouses. Ibig sabihin, ano ito? At sa Ito ang wow trending ebidensya na hawak ni Toto Kausing. Inilabas na ito ay matapos na tirahin ni Senador Lito Lapid sa Senate hearing kahapon si attorney. Hindi binanggit ang pangalan ni Toto Kausing pero malinaw na si attorney ito dahil wala namang ibang tumitira kay Senador Lito Lapid. Mayor Jing Capil, former President Gloria Macapagal Arroyo, Bong Pineda na sila daw ay mga protektor ng Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga. Dito, hinamon ni Senador Lito Lapid na kung mapapatunayan na isa siyang protektor at may-ari ng lupa na 10 hektarya na tinayuan ng Pogo Hub sa Porac ay kusa daw itong magre-resign bilang senador ng Pilipinas. Kanina, sinagot ni Attorney Toto Kausing ang hamon ni Senador Lito Lapid at ipinakita pa ang hawak ni attorney na kopya ng tax declaration na kung saan ay nakalagay ang pangalan ni Senador Lito Lapid at pangalan ng kanyang asawa. Dito, natawa na lang si Toto Kausing sa mga sinasabi ni Senador Lito Lapid dahil opening statement pa lang nilang dalawa ni Mayor Jing Capil ay hugas kamay na, defensive ang dalawa. Napansin din ng mga netizen na tila ba parang nag-practice na itong dalawa kung ano ang kanilang sasabihin sa Senate hearing. Ipinakita din ni Toto Kausing ang kopya ng Department of Agrarian Reform Petition for Revocation of the Conversion Order of July 25, 2003. Dagdag pa ni Toto Kausing na sayang ang pinapasahod na 2 million plus allowance kay Senador Lito Lapid. Wala naman daw itong ginawa sa Senado kundi manahimik. Napilitan lang daw itong umattend ng Senate hearing para makapaghugas kamay lang at tirahin si Toto Kausing para magmukhang malinis na mga politiko sa mata ng mga Pilipino, pero hindi ito nagustuhan ng mga netizen at umani pa nga ng mga negatibong komento at ito ang kanilang komento. Deadma siya sa hearing, umattend lang siya para malinis ang pangalan niya. Kung di siya nadawit, matutulog lang siya dahil hektik ang schedule niya sa taping. Mag-artista ka na lang po, Senador Lapid, naaabala ka pa kasi nahihiya pa sa inyo ang taong bayan. Putik na pogo yan, simple lang dapat ang gawin dyan, ipasara at ipatigil yung operasyon ng Pogo. Kung talagang perwisyo yan, dapat iutos ni Presidente Bongbong Marcos na ipasara na yan. Kayong mga politiko, niloloko nyo ang mga tao, gayahin yung mayor ng Pasig, pinasara o pinatigil yung Pogo. Himala, lumutang si Lito Lapid, kala ko dead ball na to. Ang tagal ng panahon na hindi ito nagpupunta sa Senado para magtrabaho, nasasayang ang pera ng gobyerno. Pa-easy-easy style nitong mga gunggong na to. Wala rin tong kahihiyan sa mga mamamayang Pilipino. Parehas sila ni Robin Padilla, parehas na ubob. Tapos ang lakas pang magsabi ng tatakbo daw sa ulit sa eleksyon. Dapat pa ba itong iboto ulit? Akala ko tutulong siya sa hearing kanina, nilinis lang pala niya ang name niya kasi tatakbo siya ulit next year. Kung hindi man sa inyo ang lupang yan, imposible naman na wala kayong alam sa Pogo na yan. Mga government official kayo, bakit ngayon lamang kayo nagsasalita? Dahil ba nabulgar na, bobo lamang ang maniniwala sa inyo, wala kayong alam? Sige, di ka na protektor pero imposibleng di nyo alam yan. Karamihan ng official sa Porac, kung di nyo kamag-anak, kaalyado nyo. magtututok muna tayo kay Lito Lapid kasi sinagot ako, parang minura na rin ako ni Lito Lapid sa Senate hearing kanina. Kumbaga, ginamit niya yung kanyang kapangyarihan o poder bilang senador para lamang matira ang isang vlogger na kagaya ko. Tinitira niya ako na isang vlogger na may 9 o 8 daw na libel cases, hindi niya alam. At ang basihan lamang niya ay yung aking National Bureau of Investigation record. At siya pa, sinabi pa niya, may 6 daw ako na warrant of arrest. Ano ka ba naman, Lito Lapid? Ang problema kasi sa inyo, pinapatawad na lamang kita dahil hindi ka naman nakapag-aral. Nabasa ko ang iyong Wikipedia, binanggit mo, high school graduate lamang po kayo. At kung high school graduate lamang po kayo, bakit ikaw nagbibigay ng problema sa badlang Pilipino?
sa bansang Pilipinas na hindi ka naman karapat-dapat yan sa pwestong inupuan mo, and yet tatanggap ka ng 2 milyon bilang sahod, bilang allowances at iba pa sa kada buwan? Ano ba naman yan? Hindi ba yan korupsyon? Dahil tumatanggap ka ng pera na hindi ka karapat-dapat, pariha lang kayo ni Ruben Padilla, pariha lang kayo ni Bong Revilla, ni Jingo Estrada. Ang mga ginagawa ay walang kwenta. O Diyos ko naman. Problema nito kay Lito Lapid? Unang-una, sinabi niya na ako raw ay tinatanggi niya una na wala siyang lupa dyan. Okay. So ngayon, tinatanggap ko yung hamon mo kung may ebidensya. Ang itatanong ko lamang sa inyo ay ito. Ito. Ito, may hawak po ako na tax declaration. Nakalagay, tax declaration. Lapid Manuel and Lapid Marisa T. spouses. Oh. Kailan ibinigay? 2010. So, ibig sabihin, ano ito? At saka, Lito Lapid, huwag ka na magmaang-maangan na hindi mo alam na mayroong pugo. Nakakaano ka, nakakasal. Tapos, kikwento ka, yung engineer doon, kilalang-kilala mo, yung si Mayor, kilalang-kilala mo, bakit sasabihin mo yung pugo ay hindi mo alam? Ano bang klase? Oh, Mr. Lito Lapid, siguro dapat bibigyan kita ng leksyon sa pagsampa ng libel ay kayo po ang magpapatunay na hindi totoo ang binigay sa aking informasyon ng aking mga sources. Ang aking mga sources ay hindi ko pwedeng ilantad ang buhay nila, ang pangalan nila kasi buhay nila ang katapat. Kaya dapat mo obligasyonan, dapat mo i-educate yung sarili mo na hindi ka mananalo ng libel case mo sa akin kung hindi mo mapapatunayan ang mga ilang bagay. Number 1 na bagay na dapat mong patunayan, Mr. Lito Lapid. Una, ay dapat mong patunayan na mali, hindi totoo yung aking isiniwalat. Teka, hanapin ko muna ng aking. Pangalawa, na patunayan mo ay ikaw ang magpapatunay, hindi ako ang magpapatunay. Nasa batas po yan. Nasa utos na po yan ng Supreme Court. Na ang kagaya sa kay Raffy Tulfo na kaso, kagaya sa kaso ni Claudio Daquer na pinanalo ko sa Supreme Court, yung kay Claudio Daquer, tinawag niya na isang langaw na nakapatong sa kalabaw ang sports director ng Puerto Princesa City na si Arnie Grande. At iba-iba pa. Ngayon, sabi ni Arnie Grande, hindi totoo yan. Ang problema ni Arnie Grande ay nung sa trial sa Puerto Princesa Regional Trial Court ay hindi siya nagsumiti ng ebidensya na hindi totoo na siya ang mga bagay na binabanggit ni Arnie Grande na siya ay nagmamayabang. May mga sinabi siyang sa mga bagay na kinikwento niya sa mga sports writers at hindi siya nagsusumiti ng ebidensya sa RTC na iyon ay hindi totoo. At yung mga bagay na rin yun na binagpasihan ni Mr. Claudio Daquer na isa ng kagawad sa ngayon sa Puerto Princesa ay binasihan niya para sabihin niya, para tawagin niya si sports director Arnie Grande na isang langaw na nakapatong sa kalabaw. Sa kaso naman ni Raffy Tulfo, tinawag niya si Attorney So na isang opisyal na customs na ay nangungutong sa mga truck na naghahakot ng mga parating mula sa Bureau of Customs palabas. At nangungulikta siya. At nangagaw pa siya, sinabi ni Raffy Tulfo na nangagaw pa siya ng asawa ng iba. At nagpapatayo pa ng mansyon. Ang problema ni Dingso, na Attorney So, ay
hindi niya napatunayan sa Pasay City Regional Trial Court na hindi totoo ang sinabi ni Rapi Tulfo. Kaya nanalo si Claudio Daquer, nanalo si Rapi Tulfo. So dapat mo malaman yan, Mr. Lito Lapid. Dapat patunayan mo na hindi totoo. Sinabi ko na isa sa mga lupa dyan sa Pugo na ginamit ay lupa mo. Kayo ni Jing Capel. So paano ipatunayan na hindi totoo? Ito, pinakita ko na kani-kanina lamang yung tax declaration na nakapangalan sa iyo. Nakapangalan sa misis mo at saka ikaw. Paano yan? Di patunayan mo na hindi totoo. So magmaang-maangan ka pa na hindi mo alam ang Pugo at nagmamayabang ka pa na ikaw isinilang sa Purak, Pampanga. Diyan ka naging elementary sa Purak Elementary School at diyan ka rin nag-aral ng high school. Tapos hindi mo alam ano nangyayari sa bayan mo, para kang si Bibi Pineda para kang si Bong Pineda na hindi mo alam ang nangyayari sa Pugo sa inyong bayan, sa Purak. Ay naku, saan kayo pupulutin ito? At bago ako magpapatuloy, nais kong sasabihin sa inyo na mayroon po akong isisiwalat 4 na senador na tumatanggap buwan-buwan sa Pugo at isang gobernador na tumatanggap din buwan-buwan sa Pugo at 9 na congressman na tumatanggap din sa Pugo. Isisiwalat ko sa inyo, antayin nyo lang kung sino mga yan. O yun, binigay po sa akin, yan ang aking mga nagbibigay ng impormasyon sa akin sa kapalit ng aking pagbibigay ng assurance sa kanila na hindi ko sila ibibisto sa mga kung kani-kanino man. So ngayon, Mr. Lito Lapid, tinatanggap kong hamon mo na patunayan ko na ikaw ay protektor ng Pugo. At kung mapatunayan ko na magre-resign siya, sige nga, tatanggapin ko ang hamon. Una, ikaw, Mr. Lito Lapid, ay gobernador po sa Pampanga hanggang 2004. Ngayon, tandaan mo, ito ipapakita ko na mayroong isang Mr. Roberto Cruz na nagngangalan, siya po ang representante ng mga magkakapatid na Cruz na ang involved dito ay 106.6 hectares na kinuha ng mga Roberto Cruz sa kanyang mga kapatid na kinuha niya, naibigay na ito sa mga magsasaka diyan sa Purak. Anong nangyari? Lumabas po sa anong nangyari ay na-convert niya ng palihim at pinalabas niya ng iba ay nabili niya na ang katotohanan ay hindi naman nabili. At yung mga lupang yan, iyan na po, part ng lupang yan, nung gobernador pa si Lito Lapid, ay binigyan siya ng party ni Mr. Roberto Cruz. O ngayon, ito ipapakita ko sa inyo yung pruweba na noong 2003 ay tinulungan niya ni Mr. Lito Lapid bilang gobernador ng Pampanga, yung si Mr. Roberto Cruz, para maaprubahan ang pag-convert ng lupa mula sa agricultural papunta sa non-agricultural. O ito yung kaso. Ipapakita ko sa inyo ang kaso. Ayan. O tingnan nyo maigi, Lito Lapid. O di ba? O nabasa mo ba yan, Mr. Lito Lapid? Department of Agrarian Reform. Ang title ng kaso ay INRE, Petition for Revocation of the Conversion Order of July 25, 2003 na panahon na ikaw gobernador ng Pampanga, issued by the Honorable Department of Agrarian Reform for the conversion of 489 parcels of agricultural land to residential, commercial, and ecotourism with an aggregate area of 106.4203 hectares located at Barangay Pulongmanga, Purak, Pampanga. Ang mga petitioner ay mga farmers na
Hindi naman lahat ng farmer nagpetition, pero ito ang isa sa mga farmers, mga iilan sa mga farmers na nagpipetition po. Ito, Romel Tulabot, Jillian Maninang, Rolando Balatbat, Marlene De Ruiz, Arthur Galang, Rinaldo Isbalatbat, Glenn Y. Carlos, Gerardo M. Austria, Edison Sarmiento, Vivian Maraya, Rolando Mogalios, Pablo Panalo, Oji Umali, Jason Balatbat, Rodel Sanchez, Rodelio Balatbat, Arnel Benco, Mario M. Manalili, Juan Santos, Ruel Dunca, Rosel S. Barrios, Alejandro Benco, Manuelo Galang, and Cecilia Benco. Ang mga respondiente ay si Ellen C. Roque, Nila T. Cruz, Froilan Cruz, and Ronaldo T. Cruz, all represented by Roberto Liwag Cruz of Perth Realty Development Corporation. Sinabi dito, for resolution is a petition for revocation of the Darko Order. Okay, itong order na ito ay patungkol sa isang order na inilabas noong July 29, 2003 at na-convert sa 489 na lote sa mula sa agricultural papunta sa non-agricultural o commercial o residential. At ito ang utos ng korte ito ng Department of Agrarian Reform na ang sekretary noon ay si Obet Pagdanganan. Sabi niya, wherefore, premises considered, si Gloria Macapagal pa itong presidente. The application for conversion of agricultural land to residential, commercial, and ecotourism of 489 parcels of land with an aggregate area of 106.4203 hectares located at Barangay Pulong Manga, Purak, Pampanga is hereby approved subject to the following conditions. Kailangan mag-i-develop nila. Okay? So ngayon, dahil hindi nila na-i-develop, ay nagsampa po ng kaso yung mga taong ito at pinapabasura ang pag-convert. So, ang nangyari dito sa resulta ito, napatunayan sa investigasyon na may na-convert, may parte na area ng lupa ng 106 hectares na na-convert. May parte naman na hindi. Kaya ang decision dito ng Department of Agrarian Reform, sabi nito, wherefore, order is hereby issued, declaring that the order of conversion dated July 29, 2003, issued by then Secretary Roberto M. Pagdanganan, be partially revoked and or cancelled as to the remaining undeveloped areas for the unjustified failure of the landowner to fully develop the same covered under the said order of conversion into residential, commercial, and ecotourism purposes within a period of 5 years without the request of for extension for development within 6 months from the expirations of the above of the 5-year period to develop, declaring that the remaining undeveloped lands subject of the Department of Agrarian Reform Central Office Order Number 0304-1501-572-03 be subject of the Comprehensive Agrarian Reform Program coverage pursuant to Republic Act 6657 as amended and Section 49 of Department of Agrarian Reform Administrative Order Number 1 Series 2002 as amended, directing the PARPO 2 of Pampanga to segregate the developed and undeveloped portions of the subject land holdings and to initiate the process of coverage and distribution to qualified farmer beneficiaries of the undeveloped portions of the subject land holdings. Ordering the forfeiture of bond posted to guarantee. Pinalabas ang order ay November 15, 2019. So anong nangyari? Ano po ang kahalagahan nitong order na to? Ang kahalagahan po ng order na to, dapat po ipinatupad na ito yung decision na yung natira na lupa ng ecotourism na yan na pagsasakop na ngayon ng kumpanya ni Roberto Cruz na Victoria Tourism Park Corporation ay hindi nila sinunod itong utos na to at hindi pinatupad ng Department of Agrarian Reform. Ano ang dahilan? Natingnan ko, ang dahilan ay sapagkat umapila pa sa Office of the President noong 2019 o 2020 itong grupo ni Roberto Liwag Cruz ng Victoria Tourism Park. At ito po yung Victoria Tourism Park, ito rin po yun yung may-ari ng Grand Royal Palazzo. Okay.
Tapos dito nakatayo ang pugo sa lupa na dapat ibibigay sa farmers, doon itinayo yung mga pugo na 10 hectares. So, noong 2003, na ginawa ng pag-order, ang style po nito ni Roberto Liwag Cruz ay kailangan tataas ang halaga ng lupa. So, para tataas ang halaga ng lupa, papalitan nila yung zoning. Ang zoning ng Purak para maging matataas ang lupa, gagawin nila ito na commercial, residential at hindi na agricultural. Kung agricultural, mas mataas na yan siguro na 500 per square meters. Pero kung ginawa ng residential o commercial o ecotourism, papalo yan hanggang 10,000 pesos per square meters. In other words, ano ang kalagahan kung bakit binago? Sapagkat kailangan nila na magkaroon ng mataas na kita. Kung isasangla ni Roberto Cruz sa bangko, mataas lang halaga. So kahit hindi niya babayaran ang sangla, makakuha siya ng malaking sangla na pera mula sa sangla kahit ibigay niya na. So ganun pong nangyayari. So ngayon, yung natitira doon kasama sa natitirang lupa, doon po ikinayo yung pugo. Tapos sa panahon na 2003 na inaprubahan ito, ay siyempre may kaakibat na ordinansa. Sa batas po, yung ordinansa ng Purak bilang isang munisipyo o bayan ay kailangan aprubahan muna ng provincial board para magiging tuluyang batas sa lokal. Ang gobernador noon, si Lito Lapid. So, tinulungan niya si Roberto Cruz. Kaya may pabuya si Roberto Cruz na binigay kay Lito Lapid. At iyon nga yung lupa, ang sinasabi ng aking source, na lupa ang binigay kay Lito Lapid. Okay? So, iba